consumers! Tag-init na at bakasyon na rin ng mga bata. At kapag walang pasok ang mga bagets, syempre nandyan ang bakasyon-bakasyon, pasyal-pasyal, shopping-shopping. Pero dapat mapanuri at matalino pa rin tayo sa ating pamimili ha. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang warranty, no return, no exchange at ang paggamit ng GCs o gift cards. Kaya tayo na! Samahan niyo po ako. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero at ito ang DTI Consumer Alert. Ang kasama at gabay niyo tungo sa matalinong pamimili. Let's go! Para sa DTI Consumer Alert, tayo po ay gagabayan ng ating special guest. Kasama po natin ang Supervising Head ng FTEB Prosecution Unit ng Department of Trade and Industry, Attorney Mia Opendo. Attorney Mia! Hello po! Attorney Mia, matanong ko nga, ano ba yung FTEB Prosecution Unit? Parang nakakatakot yun. Ang Fair Trade Enforcement Bureau po, Tita Winnie, is party po siya ng DTI na kami po yung nag-aalaga ng consumer protection part. Ang prosecution unit specifically, kami naman po yung tumitingin ng mga po na huli, na check po ng ating mga enforcement division, surveillance, monitoring. Tinitingnan po natin kung may bigat po para makasuhan. Oh, okay. Napaka-importante pala ng consumer protection yung departamento ninyo. Okay, sa ating pamimili, naririnig ko na yung warranty. Ano ba yung warranty, Attorney Mia? So, ang warranty po, Tita Winnie, is actually a representation or a statement na nanggagaling po sa nagbebenta na nagsasabi ng specifics like itong produkto na to, ito yung quality niya. Okay. Pwede din po ang warranty natin is gano'ng kahaba ang lifespan ng produkto. Okay. Pwede din po na sinasabi nila na at this period ay kaya po naming ayusin. Or yung quality po ay maganda sa period na ito. So, ang warranty po ay protection at pangako ng seller sa buyer na yung produktong yun ay may certain quality. Okay. So, yun ang sakop ng warranty. Kasi, ang alam ko lang, bilang consumer, pag sabing warranty, kung halimbawa, nasira, within warranty of 5 years kasi yun yung lifespan ng produkto. Tama? Bago masira, yun ba yun? Hindi lang po yun. Ang sinasabi lang po ng warranty natin is sa period na to, may standard siya. Hindi po automatically na pag 5 years, wala na agad. But itong period na to, kunyari po 5 years. On the 3rd year, sample din po natin, refrigerator. Okay. So may warranty po na 5 years. Yung warranty po din natin, titingnan dapat natin kung ano yung sakop niya, ano yung limitasyon ng warranty kasi posibleng pyesa lang. So may specific po. So kung kayo po'y consumer at bibili kayo ng refrigerator, tapos may warranty card po yun, di po ba? Yes. Yung warranty card po, dapat din chinecheck natin kung ano yung nasasakupan niya. At sinasabi rin naman ng mga merchandiser in-explain. na for a certain period of time, pwede siyang i-replace. For a certain period of time, pwede siyang ma-check kung anong pyesa ang kailangan ang nasira. May ganon? Yes, may ganon po tayo. Okay. Ano-ano bang produkto yung sakop ng warranty? So, generally po, ang warranty ay binibigay dapat sa lahat ng produkto. Explain po natin. Sige. So, mayroon po tayong dalawang klaseng warranty. Number 1. Express. Express? Ano? Express ang mabilis? Express, aside po sa mabilisan dapat ng aksyon ng seller, ang Express po ay sinasabi po doon na meron tayong usapan. Kunyari, kayo po si buyer, ako po si seller. Express na susulat. Na-explain ko sa inyo na maayos. Example po, sabihin ko nga, yung ref. Sabi ko, 5 years. So, nasulat po yun na 5 years. Ito yung mga pyesa niya. So, sa ating dalawa, klaro po na meron tayong nakasulat at meron yung limitasyon at may sakop yun. So, express po yun. Express. Yung implied naman, pwede pong alam natin from the nature of the product itself is ang ref lumalamig. Oo naman. Pag uminit po, Ay, may sira. May sira. So, yun po yung implied. By the nature of the product itself, may assumption tayo
of a quality of a certain purpose kung bakit tayo may product. Ang sapatos, pag natanggal yung swelas on the second day, ay may problema. Oo. Kasi dapat the sapatos or the shoe itself is of quality na magagamit po siya ilakad, itakbo. Correct. Yung purpose Sinabi niya. sa akin ng seller. Yes, Oo, ma'am. oo. Kaya pagka bibili, minsan tinatanong ko, baka naman bukas sira na yan. Opo, May tapos. mga ganyan. Oo, so, Okay. So, sa warranty, dito rin parang nakasakop yung return, No return. and exchange. Yes. Pero, nung unang panahon, merong nakapaskil, nakikita ko, no return, no exchange. Uso pa ba yun Yes. ngayon? So, ito pong no return na exchange para po sa kaalaman ng mga consumer natin is basically saying, sinasabi ni seller na pag nabili mo na to, hindi mo na siya pwedeng ibalik, Balik? hindi mo na siya pwedeng papalitan. Kaya nga. Which is pinagbabawal po. Ha? Kasi under Consumer Act, may tinatawag po tayong deceptive act of the seller. Deceptive. Act or acts or Ano ibig practices. sabihin nun? So, ibig sabihin, meron po silang mga... Mapagkunwari? Oo. So, kunyari po, tulad ng sinabi nyo, no return, no exchange Kaya. policy. Pinagbabawal po siya as in, meron po tayong regulations for that. Okay. Specifically, hindi pwede siya makita sa resibo, hindi mo siya pwede ipaskill tulad Ay, ng wala. Talaga? Okay. Opo. Kasi po, kunyari bumili po kayo. Oo. At yung pong produkto na nabili nyo, tulad po nung sapatos, Oo. kinabukasan, nasira na di po ba? Oo. Ibig po bang sabihin nun, pag nakuha nyo na, hindi na kayo pwedeng mag-claim or wala na kayong chance for the remedies na replacement, repair, or refund under 3 Rs po tinatawag natin under Consumer Act. So, Okay. hindi po pwedeng tanggalin ang karapatan ng isang consumer dahil lang sa ganong palisiya. Okay, meron akong problema dyan, attorney. Opo. Kasi depende naman sa gamit. Kung yung sapatos na yun, pinangharabas ko, nilublob ko sa baha, kinabukasan kasi umulan, nabasa, nasira agad. Pwede ko pa ba siyang ibalik? I-honor pa ba yung no return, no exchange? So, may kalakip din pong obligasyon Naman. ang consumer natin, di po ba? Unreasonable use na po yung sitwasyon na yon. Unreasonable use. So, ibig sabihin po nun, dapat meron din pag-iingat sa'yo. Yes. So mga ganun, wear and tear na din po siya. Oo. And expect mo, kung ganun ang gamit or ganun ang gamit mo sa produktong yun, the expectation also of you is that may problema talaga ang Correct. produkto. Magkakaproblema. Sorry naman, bilang consumer din naman, alam mo rin naman yung responsibilidad mo, di Yes, ba, opo. attorney? Halimbawa, itong suot kong sapatos, hindi naman ito pambaha Opo, Di dapat ba? alam nyo din yung purpose. Oo, yun. Alam nyo, ang galing. Ganda nun. Alam nyo rin yung purpose ng produkto. Opo. Okay. Yes. Tawag dito, paano kung lehite mo naman Opo. yung dahilan? Kasi nangyari sa akin yun. Bumili ako ng expandable, yung sabitan ng shower curtain. Okay po. Pagdating ko sa bahay, mali ang size. Ah. Oo. At bumalik ako sa tawag dito, sa department store. Papapalitan ko lang kasi mali yung size. Pero nabuksan ko na. Okay. Tapos, walang size na kailangan ko. Okay. So, ang ginawa nila, bibili na lang daw ako ng produkto with the same amount. Tama ba yun? Okay po. Kung hindi, babalikan ko yung department store. Yan po ay magandang actually na practice ng mga seller na sinasabi niyong sitwasyon. Ay, okay. Kasi sa iba hindi. But ito Ah, po ay talaga? maganda. Kasi po dapat, ang tawag po sa nangyari sa inyo is change of mind. Change of Opo. mind. Under po sa ating regulasyon, hindi po pinapaboran ang change of mind. Okay. Kasi po, nakita nyo naman, na-check nyo, di ba yung produkto nung bago nyo binili. Oo. Na-inform kayo na ito yung haba. Yes. Tapos binayaran nyo na. Oo. Tapos naiuwi nyo na sa bahay. Mali Mali. Oo. Medyo ang alanganin po na desisyon is sa Sa akin? buyer. Pero ang kagandahan po sa seller na sinasabi ninyo Opo. is that nung dinala nyo sa kanila, Opo. pumayag sila. Hindi po ba? Correct. So, generosity na rin po nila yan. Goodwill. Practice of goodwill ng mga establishment natin. Na, sige, ipalitan natin, same amount, gamitin nyo lang yung credit nyo na makabili kayo ng another product
from our store. So it's a good practice actually. We encourage that para makaiwas tayo sa ibang concern pa na pwedeng manggaling doon Ay, sa ang galing sitwasyon. naman. Para doon sa tindahan na pinupunta Yes. ko. Thank you po! Okay, so subjective pala yon, attorney. Hindi lahat ng establishmento or sellers can accommodate that. Opo, especially kung ang Okay. dahilan ay change of mind. Okay, okay. Tapos, halimbawa naman pala, paano kung yung nasira nga, yung kaninang pinag-uusapan natin, nasira yung produkto the next day that after you bought it? So may tanong po tayo dyan, ano pong dahilan ng pagkasira? Okay. Gawa ba ng buyer? Or dahil ba dun sa produkto mismo is inherently or natural na may problema yung produkto? Okay. So, kung may problema po yung produkto, pwede po dun sa 3R, yung repair, replace, refund, ganon. Okay. Pero kung ang dahilan po ng pagkasira ng produkto is ikaw, as a buyer na gumagamit nun, kunyari TV na lang po, Okay. bumili kayo ng TV, transfer po yan from the Yes. appliance store going to your place. Hindi ka kumuha ng services nila. Pagdating sa bahay nyo na, bagsak. Okay. Di ba may ganun po Depende kung sino nakabagsak, Yun attorney. po. Yun hindi nyo pinadeliver, ma'am. Kayo mismo ang bumili. Kasalanan Kayo ko na nagbitbit. yun. Oo. Pero, kung yung mga nagde-deliver ang nakabagsak, Opo, kasali Pwede. po yun sa sa kanila. Sa kondisyon. Obligasyon nilang ingatan hanggang sa paglagay sa wall. Kung sa wall man siya ilalagay. kung saan ilalagay. Ilalagay, yes. Okay, so madalas na natin na pag-uusapan yung 3 R's. Yes, Yan, ma'am. yun. Replace, ano ba isa? Repair, Repair, refund. refund. By gravity, ano yung una? Under the Consumer Act of the Philippines, which is RA 7394, lahat po yun pwede niyong gawin. But, depende po yan. Ano po ba yung replace? Yung replacement o papalitan. But, under the law, ang replacement po is same model, Okay. same kind. Oo naman. Oh, dapat ganon. Replacement. Hindi ka lang pwedeng, like for example, ito ang gusto kong palitan, dapat ganito rin ang papalit. Yes, hindi, ma'am. Hindi ito. Yes po. Okay. Ayan. So, parehas na parehas. Same walang kind, bawas. same model. Okay. Repair. Repair. So, kunyari po yung TV. Okay. Sila yung habang meron siyang warranty of 3 years. On the first year, may kumukurap-kurap na siya and everything. So, ang pwede niyo pong gawin is mag-request kasi under warranty pa po siya. Correct. On the first year pa lang siya, dalhin niyo po siya. Although, kung bibili po kayong TV, may nag-explain po, di po ba? Yung Yes. sales lady o sales O merchandiser. merchandiser. So, mag-explain sila anong paraan para siya ipabalik sa amin at i-repair. So, Saan tatawag? saan dadalhin. Oo. Minsan, pwede kang magtanong kung gaano ka tagal bago ibalik sa'yo, gano'n. So, meron po yun. Yun yung Yun repair. yung repair. May mga pagkakataon na ayoko nang repair, gusto ko replace. Pwede ba yun? The mere fact po na meron kayong usapan from the start na may repair na portion, bibigyan nyo po siya ng chance to repair. Ganun. Po. So talaga repair muna. Pag meron pong ka-repair pa, kunyari, in-explain niya sa inyo sa warranty, i-repair po namin siya. Hindi kasi, halimbawa, kabibili ko lang nung TV. Nasira na agad. Within the warranty period. Syempre, there must be something wrong. Hindi na maganda yung quality niyan. Ang binili ko, brand new. Tapos ngayon, ire-repair nyo lang. Opo. Nakikita po natin yung ganyan. Parang medyo personal experience. Di Parang naman. may hugot po tayo. Wala. So, ito po, naiintindihan po natin yan. Pang feeling mo, hindi Parang na siya nadaya bago, ako. pang nadaya Oo. kayo. Pero yun po, binabalance po natin syempre. Kasi meron po silang karapatan ding i-repair muna ang produkto nila. So, i-repair po siya. Pero meron ding period po yan dapat. Reasonable ang nakalagay po sa ating batas. Reasonable And repair what is period. the reasonable repair period? So, depende po yan. Generally po is 30 days. But, we have to consider that ibang pyesa po hindi available pa. So, Okay. pero, kung ikaw po si seller, kung ikaw yung mag-repair, inform mo si consumer na, ay, yung pyesa hindi po available, ni-request na po namin, in-order na po namin, para hindi po lumaki ang issue at hindi nila alam bakit 2 months na, hindi pa rin na So, babalik. mga proper and timely
communication. Yes, kailangan. Minsan doon po nagkakaproblema. Actually, yung Diba, ma'am? after-sales service Yes. yun yan eh. Okay, hindi lang naman sa ganitong klaseng department store meron. ma'am. Ay, teka, wala pa tayo nung refund. So, pagka sinabing refund, ayaw na, ayoko na, Wala balik ko nang na yan. chance. Oo, Opo. balik na yung pera ko. So, pwede pong i-request yan. But ang magandang scenario po, nag-request kayo ng replacement. Ito yung sinabi nyo kanina, naubos na po siya. Oo. Wala Tapos, na, out of stock na. Binibigyan kayo ng chance na bumili nito. Okay, Ayaw yan mo. eh. Oo. So, pwede ka na mag-request for a refund. Refund. Sabihin nyo, refund nyo kasi kayo ang may problema. Wala na kayo stock. So, pwede refund. Pwede na i-refund. Of the same amount. Of the same amount. Exact. Okay. Saan applicable itong RRRs na ito? Sa physical stores, online, bangketa? Lahat po. Basta mayroon pong sales transaction. Okay. So, Pati online? Lalo na pong online. Okay. Especially with the online thing. Bangketa. Kasi bukas mo, wala na sila. Wala na sila. So, kung ikaw po ay buyer, Oo. so you have to be very aware. Saan mo siya binili? Okay. Kilala mo ba siya? Lalo yung movable ng mga tindahan, di po ba? Oo. Ambulant vendors. Ambulant vendor. So, dapat aware ka na may babalikan ba ako. Oo. That's why we always encourage na maging mapanuri ka na buyer, Okay. consumer. Kasi alam mo din paano proteksyonan yung karapatan. Alright. So, lahat ng mga pinag-uusapan natin ito, proteksyon ng consumer. Yes po. Pero syempre, kailangan proteksyonan din naman natin ng seller. Yes po. Diba? Opo. Yung merchant, yung store. So, ano at paano mapoproteksyonan ng sellers ang integridad laban doon sa mga unacceptable request for refund, repair, and replacement? So, may nabanggit po tayo kanina example, di ba, about buyer or consumer na kakaiba gumamit ng produkto. Imbes ito yung purpose, iba yung Correct. ginamitan niya. That's unreasonable use. So, hindi ka din makaka-request niyan. Okay. Second, kung yung produkto is wala namang problema, nag-change of mind ka lang din, hindi din po yun pwede. Okay. So, at the same time, nag-request ka sa amin na meron daw problema yung produkto. Pero upon checking records, hindi amin yun. Wala. Ay! Ano magpapatunay nun? So, ngayon po, meron kayong pwedeng, kung ako, si consumer muna, pupunta ako sa'yo, meron akong OR dapat. Yun, resibo. Resibo. Kung may warranty, no, pag-usapan po natin, may warranty card. Or po yun under, pwedeng any. At the same time, hindi po na-prove, di po ba? Meron din po kasing record si seller. So, ikaw, protection mo din yun. Under the law po, based on warranty, Okay. yung pong record dapat ni seller, nasa kanya, dun sa produktong yun, within the period of the warranty. Kung course. 3 years siya, dapat nasa record mo pa siya within 3 years. At mapapatunayan yun sa mga dokumentong hawak mo. Yes yung po. warranty card, warranty contract, and resibo. Resibo. Kaso, sa online selling ba may resibo? Ay, meron po tayo. Kanya po, bumili kayo sa mga platforms. Yung mga platforms po yun, meron din yan silang record. Yung mga direct sales, halimbawa, nakita ko sa FB, nakita ko sa IG, nakita ko mga ganyan. Diyan po tayo merong alanganin. Ay. Kasi, di po ba may as is where is tayo? Okay. Kung ano yung binenta, as is yun. Oo. So, meron din po tayong sa mga second hand. Usually po sa mga ganyan, yung mga hindi Pre-loved. pre-love, yung maganda pakinggan, pre-love items. Oo. So, yun po ay hindi automatic na meron yung even the implied warranty kasi hindi na po yun bago. So, you cannot expect of the same quality with the when new it product. was new? So, may mga ganun pong aspeto dapat as a consumer that you have to be very careful of when you are engaging with them. Kailangan mo rin as buyer, attorney na Opo. alam yun. Yes, Hindi ba? tama po. Tama. Oo, hindi ka pwedeng mag-insist na dapat hindi yan ganyan. Opo. News na nga. Yes, tama po yan. Sana po ganyan ang mindset na ating mga consumers. Paano naman po yung mga tiyanggi-tiyanggi? O, yun po, may maliliit sila na minsan nga hindi registered sa BIR. Pero Wala, ibang wala. usapan po kasi yung mga nandun sa Mga taxes, tiyanggi. whatever. Okay. But dapat po, meron po tayo tinatawag na caveat emptor. Ibig sabihin lang po nun is buyer beware. So, as a consumer, sinasabi po natin kanina that you have to be very aware of your rights. But you also have an obligation as a buyer to make sure that yung produkto na binili mo is
of quality. Hindi ka basta-basta magbabayad. Even if may warranty nga po, dapat kahit papano bago ka pumirma ng sale invoice. Sabi, check nyo po yung sakop nun. Kasi you have to be mindful na naglalabas ka ng pera mo. Hard-earned money, di po ba? Nanay ko nga, attorney, pag bibili ng pantalon yun, lahat ng punja, binubulat-lat. O, tinitingnan, baka may tastas, May tastas, yes. ang mga botones, kailangan nakatahi ng maayos. Baka matanggal bigla. Ang mga bag, tinitingnan niya yan. Yung mga Isa-isa. zipper, Yes, tama tinitingnan po yan. ganyan-ganyan, di Opo. ba? Para masiguro na masulit ang bawat sentimong ginagastos. Opo, totoo yan, ma'am. Dapat yung ganon. Yes. Okay. Isa pang aspeto ng mga pang shopping ngayon, attorney, yung mga gift cards. Yes, madami hindi po. dati kasi alam ko pampasko lang yun. Ngayon parang all year round, meron mga nagbibigay ng mga gift cards, Yes po. gift vouchers. Birthday gift na din siya, ma'am. Oo. Tsaka yung mga establishments din mismo, meron sila mga promo-promo na as gifts, pang birthday, etc. Opo. So, paano ba yun? So, ang gift check po or gift card na sinasabi natin, basically, para lang po siyang alternate ng cash. Is it as good as cash? Yes, it is as okay. good as cash po na sinasabi natin. Okay. So, para lang pong nagbigay ka ng pera, binigyan niya ng gift card, gagamitin mo siya doon sa establishment na yon. Or, minsan po ngayon, may mga group of establishments na pwede mong paggamitan ng gift card na yon. Sa restaurants? Yeah, restaurants. Meron na silang mga family, chenis. Mga, yung naka-umbrella sa kanila, na kumpanya. So, pwede po yun. So, yun po yung nature ng gift check or gift card. Meron tayong batas eh. Apo. Parang may batas tayo para sa mga gift cards. Attorney, ano yun? Gift check law po siya. Gift check law. Law, Bakit opo. nagkalo? Kasi po, may mga instances na po dati pa na dinideny yung pag-grant nung ating Pag-honor. card, pag-honor. Opo. Tapos meron din pong issue lagi na, kunyari, bumili ka po ng 1,000, kailangan ubusin. Yung mga ganong obligasyon dati. Di po ba? Na hindi na ibabalik sa inyo. Sabi, ay Iniisip ma'am, ko na. ubusin niyo po yung 1,000 na to. Ganyan, ganon. Or merong halimbawa, 1,000 yung gift check, kailangan sa isang bagsak, 1,000. Yes. Yung iba na, hindi pare-parehas, yung iba naman, pwedeng ngayon, 500, tapos pagbabalik mo, yung Yan po yung balanse. dapat. Yan po meron. yung dapat. Yung pong isa na dapat ubusin mo, kunyari nakagamit ka lang ng 800, Ngayong hindi araw na na pwede. ito. So hindi po. Under the law po, aside sa dapat i-honor siya lagi, kayo po na nag-grant nung card na yon ay kailangan meron kayong mechanism, your own rules or guidelines or SOP nung establishment nyo na kunyari may 200 na naiwan, hindi po natin sila sinasabihan paano nila gagawin, but it could be like they can put it in the check mismo na nagsasabi. Nakalagay, attorney. May 200 may na balanse, sobra. Pwede mo yung pong gamitin yun in another instance. Pero hindi po pwede i-deny. Hindi during the day. Hindi obligasyon, ma'am. Hindi obligasyon. So, Apo. paano? May expiration date yung Ayun, yung isa pa card? po yan. Under the law, dapat po walang expiration. Ay, Kasi alam nyo naman na Kahit ilang cash, taon walang na? expiration. Oo. So ito po, may mga instances po na kahit ilang taon na, sinasabi nyo po, di ba medyo brittle na siya. Ang kailangan lang po, Ako naman, mga 3-4 na taon. pwede nyo pa rin po siyang gamitin. Una po, okay. sa lahat, dapat kayo bilang holder nun, ay alagaan nyo din po siya. Kasi meron po yung control number. Yes. So, ako as seller nung gift check na yun, or ako yung nag-release ng gift check na yun, dapat po nakikita ko. Kasi may control number po siya eh. So, I can validate sa aking record na ginamit na ba siya o hindi. Yun. So, dapat pwede mutilated, pwede pa ma-check. Ay, meron ngayon bago, attorney, nakalagay mismo doon sa certificate na after so and so years, or let's say after December 2026, kailangan ko pa daw pumunta sa head office noong Issuer. yung issuer para mapa-reinstate daw yun. So, Pwede ba yun? actually po, Kaya hindi ko na magamit. una sa lahat, dapat po, di ba, identified siya. Yes. Ikalawa, pwede po kayong magpa-revalidate. Magpa-revalidate. But
not in any expense. Walang deduction dun sa amount, wala kayong babayaran. Kaso pinapupunta pa ako dun sa head office, ang layo-layo. Pwede po, nasa mga branches nila. Kasi Yun they na, can pwede. validate actually. They have their talaga? own record dapat. That's their obligation as someone who Tsaka issued ngayon, di that. ba computerized na? Yes, may mga ganun po. So, pwede po kayong mag-request. Ayun. You do the request. May bago ngayong mga gift check. Yes. Attorney, hindi na card na Card, nakalagay, hindi na hindi na papel, papel. digital na. Yes. Paano naman I yun? have tried that as well. Correct. So, pwede po nyo yung, di ba, sa digital po. So, may mga instruction naman po sila doon. But for that, also for the question nyo po as to the balance, dapat Same klaro provision doon. Same applies. provision. Ah. Even the requirement and the mechanism that meron sila, dapat plakado doon. Na hindi nagtatanong po si consumer, how will I use this gift card? Meron kasing issuer, attorney, na hindi galing sa store. Okay. Di ba? Meron. Tapos, sasabihin nung kailangan pong ipa-revalidate ito. Pupunta pa ako sa opisina nila. So, kailangan po, kayo as a consumer, you have to check, una po sa lahat, ito bang, na to is gift check? Or ito ba ay promotion? Or ito ba ay, kasi depende po yan ha, dapat ang nasasakop lang po nito is gift check. Kung magpapa-revalidate po tayo, yun, uulitin lang po natin, pwede po kayo mag-demand, ano bang mechanism nyo? Kasi ang mechanism dapat hindi na peperwisyo si consumer. So, dapat ang mechanism nun is hindi ako gagastos. Kasi nga, Di ako maabala. kung isipin nyo, cash yun eh. Oo Pero naman. ko yun, binayad yun eh. Correct. So, dapat, it has to be very clear that it's not for promotion. It should be cash. Cash yung treatment niya. Katulad nito, sige ayan, po. nakalagay dyan. 30% off. Ayan. Kunyari po, ito po ay voucher. Kasi 50% off, percentage. Iba ba yung voucher at saka Ay, iba pa yung po sa gift yun. certificate? Okay. Opo, kasi ang voucher is dahil lang, posibleng may inuubos lang silang produkto na kailangan ng voucher, so i-apply nyo siya doon. Pero not on the top po pa Para portion mga ng iba. special promo. Yes, Okay. promotion po siya. Okay. Pwede bang halimbawa, eto yung voucher ko, tapos at the same time, ang ibabayad ko ay yung gift certificate. Pwede Yes, ba yun? tamang-tama po yan. Yung voucher nyo kasi, doon siya sa transaction. Binawasan lang ng 30% off yung presyo. Pero yung gift check nyo po, yan po yung payment nyo. As cash nyo siya. Parang nagbayad lang kayo. Instead of using cash, ginamitan na siya ng gift check. Okay. Naku, attorney, medyo complicated, pero Yes. very enriching ang ating talakayan tungkol sa warranty, Yes, ma'am. tungkol sa no return, no exchange na hindi na inaalaw ng batas. Bawal na bawal po. Bawal na bawal at ang paggamit ng mga promotional vouchers at saka ng gift certificates. Yes po. Ay, magbigay naman kayo ng iba pang mga tips para naman lalong mas maging mapanuri at matalino ang ating mga consumers. So, number one tip natin, as a consumer, mapanuri ka. Pag bibili ka ng isang produkto, alam mo kung bakit mo siya binibili. Bago ka mag-release ng payment mo, dapat check mo yung warranty. Yung mismong produkto, i-check nyo po yan. Second will be conscious that you have the obligation, you have the right as well Of to course. be outspoken of your right as a consumer. Okay. You can request for a replacement, repair, refund. Huwag po kayong mahiya dahil ang DTI po ay meron kaming channel for you to report and then request for a refund if necessary. Okay. Next po, dun po sa mga dokumento na meron kayo, yung OR, especially warranty pa yung pinag-uusapan namin. Yung resibo, napaka-importante na resibo. Pag walang resibo, hindi pwede. Pag walang resibo, yun nga, attorney, pag walang resibo, hindi ka pwedeng mag-demand ng iyong karapatan. Hindi po agad-agad. Kasi po, kunyari, ang nakalagay po sa batas natin is that meron kang OR or warranty card. Pero kunyari po, in the instance na nawala talaga siya, pwede nyo pong dalhin yung produkto nyo doon sa seller. Kasi po, nasa batas din po na meron silang obligasyon to keep the record within the period na naka-warranty pa po yung produkto. Kasi di po ba, cellphone, may serial number yan. So they can check. But, pag hindi na siya sakop ng warranty. at wala kayong ebidensya,
well, it's a no na, unfortunately. Nawala yung resibo, pero nakalagay sa credit card bill ko na bumili ako noon. Eto, nag-chinarge ko. Opo. So, those are another way of Pwede yun, presenting. pwede yun. Yeah, proof nyo po yun Okay. of payment. Hindi siya OR kasi nagagaling sa, but that is a proof of payment. So, pwede na rin. Halimbawa, nakadikit pa yung price tag. Nandun nakalagay yung pangalan ng tindahan. Pwede ba yun? Pwede naman po, pero kailangan mag-ingat po tayo nun kasi anyone can put a price tag. Hindi po ba? But if there is other option for you to explore, para i-prove lang po that there is a transaction na nangyari sa inyo, pwede na po yun. And I guess, ang moral lesson of our story today, attorney, bawat isa, ang buyer at ang seller ay may kaakibat na mga responsibilidad Opo. at karapatan sa pagbili at pagtinda. Opo. Tama po yun. At Dahil! dahil andyan Anong si DTI. parusa? Ang parusa po natin when it comes to warranty, specifically for warranty, is 1,000 to 50,000 pesos. Fine lang po yun. But also, meron din po siyang imprisonment. 1 year Sa seller. sa seller. Kung Pagka may hindi violation po. ng violation Oo. warranty. To 5 years. Okay. Opo. But in generally, under Consumer Act of the Philippines, RA 7394, we have a minimum of a penalty ng 500 pesos to 300,000 pesos. Wow. Paano yung mga hindi nag-honor, nagna-no refund, no exchange? O ganun din po, pwede din po siyang pumasok under RA 7394, Okay. 500 to 300,000 pesos maximum. Paano yung mga sinabi nyo na nagva-violate naman sa paggamit ng gift certificate? Ganun din. Medyo malala po sa gift shop. Mas malala. Opo. Ang minimum po is 500,000 or 500,000 pesos. Ang maximum is 1 million pesos. Talaga ba? That's for the first offense po. Second offense is pagbabawalan po kayo mag-issue within 3 months ng gift check. Pag nakatatlo na po kayo, tatanggalin na po yung karapatan nyo mag-issue ng gift check. Bakit mas malaki? So, specific po kasi yun, special law siya. Yun po talagang nakasulat doon. Simply because gift check is a cash as well. So, it's you taking away the rights para gamitin ang cash nila. Babalikan ko kayo. Thank you so much for those tips, attorney. Anytime po, Maraming from salamat. DTI FTEB. And of course, huwag kalilimutan, log on po sa mga iba pang mga detalye sa ating website. Yung website, www.dti.gov.ph. Thank you, thank you po. attorney. Thank you. Mga ateng, mga kuyang, laging tatandaan, ang bawat sentimong ating ginagastos, mahalaga ang mga yan. Kaya dapat nating alam ang ating mga karapatan bilang mamimili. Kapag naka-experience kayo ng panloloko, scam, o di naman makatarungang mga pagpapresyo, huwag mag-atubiling magsumbong. Narito ang Department of Trade and Industry para kayo ay tulungan. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero at ito ang DTI Consumer Alert, ang kasama at gabay nyo tungo sa matalinong pamimili.